nga po mga anak, kumusta kayo? Nandito naman si Lola Becky sa chapter 22 ng aking libro, si Madam Touch Me Not. Okay, eto na. Kumusta pala kayo? So anyway, busy lang ako kaya medyo hindi ako nagla-live ngayon masyado. Busy lang, marami ko iniintindi ngayon. But anyway, eto na ang kwento. Chapter 22, Madam Touch Me Not. Suplada si Madam Touch Me Not at talagang pahirapan ang pakikipag-usap sa kanya. Sa bawat pagtatangka kong tumulong, madalas ay kasunod na pagtanggi. Para bang ayaw niyang may ibang gumagawa ng mga bagay para sa kanya. Kahit simpleng pag-aayos o pag-alalay ay tila nakakaabala sa kanya. Bilang caregiver, kailangan kong maging mahinahon at mapagpasensya. Nauunawaan ko na hindi madaling tanggapin ng isang tao na kailangan na niya ng tulong mula sa iba. Marahil ay nasanay siyang maging independent sa buong buhay niya. Ngunit ang personal care ay mahalaga kaya minsan kailangan kong ipaliwanag sa kanya na hindi siya dapat mababad sa ihi para hindi siya mangamoy, mangati at para maprotektahan ang kanyang balat. Tinawag ko siyang Madam Touch Me Not dahil ayaw niyang hinahawakan siya. Kahit ang simpleng pagtulong sa pagbangon, paglakad o pag-aayos ng kanyang damit ay tila isang malaking abala para sa kanya. Kapag lalapit upang tumulong, agad niyang sasabihin, I can do it myself. Para hindi siya lalong magalit, kailangan ko siyang igalang. Ngunit alam ko rin na may mga bagay na hindi na niya kayang gawin mag-isa. Doon nagsisimula ang hamon kung paano mo tutulungan ang isang taong ayaw magpatulong. Hindi madaling balansehin ang respeto sa kanyang kagustuhan at ang responsibilidad kung tiyakin ang kanyang kalinisan at kaligtasan. Sa bawat araw na magkasama kami, natutunan kong ang tunay na pag-aalaga ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga gawain para sa pasyente. Ito ay tungkol din sa pag-unawa sa kanilang damdamin, pride at takot na mawala ang kanilang independence. Isang araw kinausap siya ng kanyang anak. Maayos ngunit malinaw na ipinaliwanag ng anak na mas mabuti kung hayaan niyang gawin ng caregiver ang mga gawain para sa kanya. Sinabi ng anak na marami ng karanasan ang caregiver at alam kung paano aalagaan ng maayos ang pasyente. Ipinaliwanag din ng anak na mahalagang masanay siya sa caregiver. Kung sakaling magkasakit ako o kailangan kong magbakasyon, ang caregiver ang maiiwan para mag-alaga sa iyo, sabi ng anak. Pinagkakatiwalaan namin siya, kaya sana ikaw din ay matutong magtiwala. Okay? Mula noon ay unti-unti ring nagbago ang pakikitungo ni Madam Touch Me Not. Hindi man siya naging ganap na malambing, ngunit naging mas maayos ang pakikipag-usap at mas tinanggap niya ang tulong na binibigay. Pagninilay, reflection. Sa buhay, may mga pagkakataon na kailangan nating tanggapin na hindi na natin kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi bahagi ng katotohanan ng pagtanda. Ang pagtanggap ng tulong mula sa iba ay hindi nakakabawas daan upang mapanatili ang ating kaligtasan ay maayos na kalagayan. Minsan ang kailangan lamang ng isang paalala mula sa mga taong nagmamahal sa atin upang makita natin na ang mga taong tumutulong ay hindi kalaban, kundi mga taong nais lamang magbigay ng malasakit at pag-aaruga. Bilang caregiver, natutunan ko na
Ang pagtulong ay hindi lamang tungkol sa lakas ng kamay, kundi sa lambot ng puso at haba ng pasensya. Sa huli, ang tunay na susi sa pag-aalaga ay tiwala. Mas nagiging magaang ang pakikipag-ugnayan, unti-unting natututong tumanggap ang pasyente at natututo ring mas maunawaan ng caregiver ang kanilang pinagdadaanan. Ito ay isang misyon ng pag-unawa, paggalang at pagmamahal sa kapwa. Okay? Anyway, hindi totoo yun kasi syempre yung mga matatanda, hindi ko nilalahat. Meron mga matatanda na talagang independent sila di ba? Kaya hindi sila sanay na meron, at saka madalas solo lang talaga sila sa bahay, wala ng mga anak. Hindi talaga sila sanay na merong taong gagawa ng mga bagay-bagay para sa kanila. Number one, ang personal care. 'Di ba? Yung personal care, yung pag-aayos ng mga kama, kasi may sistema sila. Pero kailangan sabihin natin, ituro mo sa akin kung paano ko gagawin. Susundin ko yung style mo. Yung mga ganon, hindi ka magmamarunong. Kasi merong mga caregiver, hindi ko nilalahat. Merong mga caregiver nagmamarunong. Yun ang gusto ng style ng matanda, anong gagawin mo? Para makuha mo ang loob niya, kailangan sumabay ka muna sa kanya. Susundan mo muna siya. Hindi pwedeng ikaw kaagad mangingibabaw. Pwede na lang kung talagang mahina na yung matanda, 'di ba? I-explain mo lang, gawin ko muna ito kasi parang mas magaang ito, mas madali ito. Yung mga ganon. Papaliwanag, kailangan may paliwanag, hindi ka magmamarunong. Kahit anong galing mo, hindi ka magmamarunong. Isipin mo lagi yung pasyente, sila ang importante, kung ano yung gusto nila, yun ang dapat. Kaya nga yung mga touch me not na yun, ako tinatawag na touch me not, kasi nga talagang hanggat maaari ayaw nila magpahawak. Pero sa maayos na pag-unawa sa kanila, sa maayos na explanation at pagpapaintindi sa kanila kung bakit kailangan gawin, maunawaan nila. Ngayon, kung talagang mahirap, sabihin ninyo sa anak, kung sino yung anak na dumadalaw o in charge, na sabihin ninyo na kung pwede kayo nang makipag-usap, kasi kinausap ko na siya, ayaw naman niya. Lagi siya nagagalit. So kung pwede paki-explain lang. So yun nga yung nangyari. Ang paliwanag lang ng anak na itong caregiver na to may experience. Alam niya kung anong ginagawa niya. Pero hindi kanya pipilitin. Pero kung talagang kailangan gawin, gagawin. Kaya sumunod ka naman, sabi niya sa anak niya. Tsaka sabi niya, paano naman ako kung kailangan kong magbakasyon o magkasakit ako? O di wala tayong maasahan na matinong caregiver. Eto, kaya siya nandito kasi pinagkakatiwalaan ko na siya. Yun, ganun. Dapat may magandang communication ka rin sa pamilya, di ba? So anyway, yun lang. Sana na nagustuhan ninyo si Madam Touch Me Not. So, next time ulit. Chapter 22 na ako. Okay, thank you so much sa inyong pakikinig. God bless us all. Bye. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay